May mga gutom na hindi kahiyang busugin ng pagkain. May mga parusang hindi natatapos sa kamatayan. Sa mga guho ng sinaunang templo ng Thailand, nakatayo ang isang anino ng kasakiman, ang preta. Napakataas, ngunit ang bibig ay singliit ng sumpa. Mahaba ang dila, ngunit kailanman hindi nasasapat. Mga ka-Dark Passenger, handa ka na bang makinig sa kwentong ang parusa ay mas matagal kaysa sa buhay? Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon, at tanging liwanag lang ang makapagpapauwi. Welcome aboard, this is Dark Gospel. Sa hilagang bahagi ng Chiang Mai sa Thailand, may isang maliit na nayon sa paanan ng bundok, sumisilip ang liwanag ng umaga sa pagitan ng kawayan at dahon ng niyog. Ang mga dingding ng bahay ay yari sa kahoy at kawayan, marupok ngunit may init tulad ng paghinga ng lupa. Ang usok mula sa maliit na kalan ay unti-unting kumakawala, sumasayaw sa malamig na simoy ng hangin, at nagpapahiwatig na magsisimula na ang araw para sa mga taga-nayon. Sa loob ng isang payak na bahay, naroon si Mesuan, isang butihing ina na may mga mata ng isang taong nasanay sa hirap ngunit marunong pa ring ngumiti. Katabi niya ang anak na si Prasert, 7 taong gulang, at ang bunsong kapatid nitong si Santi, na kapwa naglalaro sa sahig habang nanginginig ang liwanag ng araw sa kanilang mga pisngi. Dati-rati, ang bahay na ito ay puno ng ingay ng martilyo at pait. Ang kanilang amang si Somchai ay isang mahusay na taga-ayos ng mga templo o wat. Sa tuwing may nagigibang pader o nababasag na estatwa, dahil sa kalumaan, ang mga kamay ni Somchai ang nagbabalik ng dangal sa mga ito. Ngunit ang mga kamay na iyon ay hindi na muling makakahawak ng kagamitan. Ilang taon na ang nakalilipas, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa lalawigan. Sa gitna ng pagguho ng templong kanyang kinukumpuni, naiwan si Somchai sa ilalim ng mga gumuhong bato. Ang trahedyang iyon ang nag-iwan sa kanila sa pangangalaga ni Mesuan, bitbit ang alaala ng isang amang ibinigay ang buhay sa paglilingkod sa sagradong tahanan. Walang kuryente sa nayon, kung hindi araw, apoy ang nagbibigay liwanag. Sa labas, bumabati ang mga kalansing ng kampana mula sa wat, hudyat ng takbat, ang pagdaan ng mga monghe upang mangolekta ng pagkain. Si Mesuan, may bitbit na lumang alms bowl, ay naghahanda ng simpleng kanin at isang itlog, ang tanging maibibigay nila. Habang nilalagay ng ina ang kalahati ng kanin sa mangkok, nagtanong si Prasert nang may pagtataka. May, bakit kalahati lang ang tinira mo para sa atin? Hindi ba tayo magugutom? Ngumiti ang ina, isang ngiting may halong pait at pag-unawa. Anak, Malambing niyang tugon, ang pagkain ay biyaya mula sa lupa at langit. Ngunit tandaan mo, ang pagbibigay ay mas higit na kayamanan kaysa sa pag-ipon. Kapag nagbahagi ka ng may malinis na puso, ang langit ang magbabantay sa iyo. tumingin si Prasert kay Santi na tahimik din nakikinig. Sa isip ng bata, tila hindi sapat ang pangako ng langit para punan ang kumakalam nilang sikmura, lalo't alam niyang ang langit din ang kumuha sa kanilang ama. Tahimik silang naglakad palabas. Sa daan ay makikita ang mga magsasakang nagmimistulang anino sa hampas ng araw. Dumaan ang 3 monghe, payat at tahimik. Yumuko si Mesuan at inialay ang pagkain ng may matinding paggalang. Ngunit si Prasert ay nanatiling nakatayo lamang, nagtataka kung bakit kailangang ibigay ang kulang na nga. Hindi pa niya alam na ang munting eksenang iyon ay maglalagay ng binhi sa kanyang puso, binhi ng tanong at ng isang aninong hahabol sa kanya hanggang kamatayan. Habang palayo ang mga monghe, bumagsak mula sa mangkok ang ilang butil ng bigas. Tumama ito sa lupa na parang mga patak ng kampana. Sa ilalim ng lilim ng lumang banyan tree, may dumaan na malamig na hangin. Sa gilid ng paningin ng bata, nakita niya ang isang matandang monghe na nakaayos ang kamay sa anyong pagdarasal, isang anyong hindi nakikita ng iba. Nagsalita ang matanda sa tinig na parang bulong mula sa hukay. Ang nagbibigay ay laging busog. Ang nananagot ay mananatiling tahimik.
Napapikit si Prasert sa takot at napakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Pagmulat niya, wala na ang matanda. Prasert, halika na. Tawag ni Mesuan. Uwi na tayo, naghihintay ang kapatid mo. Nagpatuloy sila sa paglalakad, hindi alam na may bantay na ang kanilang mga anino. At sa umagang iyon, sa gitna ng payapang na yon, may butil ng kapalaran na nahulog sa lupa. Ang lupa ay tatanggap. Ang tao ay magugutom. At ang espiritu ay maghihintay. Lumipas ang maraming taon, at ang dating masaganang palayan sa gilid ng nayon ay dahan-dahang natuyo. Hindi huminto ang sikat ng araw, ngunit tila may humigop na espiritu sa sigla ng lupa. Ang kawayan sa dapit hapon ay hindi na sumasayaw sa hangin, para bang nakikinig sa isang lihim na dasal. Sa loob ng bahay, ang dating munting kalan ay nanlalabo ang apoy. Ang tanging ilaw ay lamparan na nanginginig ang apoy, waring sinusubok na mabuhay sa gitna ng kadiliman. Doon nakahiga si Mesuan sa isang manipis at kupas na banig na nakalatag sa ibabaw ng hapay na papagnayari sa kawayan, payat, mabilis ang paghinga, at ang mga mata ay parang nakalubog sa loob ng bungo. Habang binabantayan siya ni Prasert, ngayon ay isang binata na, hindi na inosente ang kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang kanyang kapatid na si Santi, na tahimik na nakayuko, bitbit ang takot na baka muli silang iwan ng isang magulang, gaya ng nangyari sa kanilang amang si Somchay. Sa bawat ubo ni Mesuan, tila may humihila sa kanyang baga. Sa pagitan ng paghinga, nagsalita siya sa tinig na parang iniipon ang huling lakas. Anak, kung dumating ang araw na ikaw ay aangat sa buhay, huwag mo silang kalilimutan. Ang mga katulad natin na salat, sila ang mukha ng gutom na dapat mong pakainin. Ngunit ang mukha ni Prasert ay hindi sumasang-ayon. Sa boses na marahan ngunit matalim, sagot niya, Me, kung hindi tayo puro alay noon, baka may naipon tayo, baka may pambili tayo ng gamot, baka may pag-asa ka pa ngayon at hindi tayo naghihikahos ng ganito. Napangiti si Mesuan ng mapait. Ang mga taong puro tanggap, anak, hindi yumayaman. Nilalamon sila ng sariling gutom. Sa sandaling ipinikit ni Mesuan ang kanyang mga mata, isang marahang kalansing ang narinig mula sa sulok ng kwarto, parang may bumagsak na mangkok na walang humawak. Namatay ang apoy ng lampara. Sa huling paghinga ng ina, hawak pa rin niya ang lumang alms bowl na simbolo ng kanyang pananampalataya. Kinabukasan, ipinasya ni Prasert na ilibing ang ina malapit sa lumang Wat Temple, sa tabi ng banyan tree, kung saan din nakalibing ang kanyang amang si Somchay na namatay sa lindol. Habang naghuhukay siya, si Santi ay nakatayo sa malayo, nanginginig sa takot habang nakatingin sa mga matatandang nag-uusap sa wikang Lana. Narinig ni Prasert ang mga bulong. ผีเปรตมาแล้วท้องหลวงคอเหี่ยวข้า กินบ่ออิ่มหวนคืนมาแล้ว Hindi niya yon pinansin. Ngunit sa huling sulyap niya sa puntod, may mahinang tunog ulit ng mangkok sa hangin. Tumindig ang balahibo niya sa batok. Lumingon siya, pero walang tao. Ngunit sa lilim ng banyan tree, parang may matang nagmamasid, pula, payat, at tila nagnanais ng higit pa sa kanin. Pagbalik sa bahay, nanlamig ang dugo ni Prasert. Ang mangkok na iniwan niya sa puntod ay nasa ibabaw ng kanilang hapag. Kuya, bakit narito ito? Tanong ni Santi, na ang boses ay nanginginig. Hindi ba't inilibing mo yan kasama ni Me? Hindi sumagot si Prasert. Inisip niyang pagod lang siya. Ngunit pagkagat ng dilim, habang nakatitig sa huling-uling ng apoy, unti-unting lumakas ang kalansing mula sa ilalim ng sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Prasert ang isang uri ng gutom na hindi kayang busugin ng pagkain, gutom ito ng kaluluwa. Sa tabi ng kanyang higaan, may munting aninong kasing taas ng bata ang dahan-dahang nabubuo. Wala itong mukha, ngunit ang tiyan nito ay bumubuka at nagsasara, tila isang bibig na walang hanggan ang kailangang lamunin. Sa nayon, alam ng mga matatanda ang ibig sabihin nito. Kapag ang mangkok ng mga patay ay bumalik sa bahay, may nilalang na humihiling na huwag kalimutan. At ang hangin? Hindi na ito malamig. Ito'y gutom. Makalipas ang 3 gabi mula nang ilibing si Mesuan, napansin ng buong nayon na may kakaiba sa himig ng hangin. Ang tuyong mga dahon ng kawayan ay hindi na basta-basta kumakaluskos, para silang nag-uusap sa dilim.
At tuwing hating gabi, may marahang mga yabag sa bakuran, mabibigat ngunit tila nagmumula sa itaas, mula sa mga punong hindi kayang abutin ng tao. Sa loob ng bahay ni Prasert, ang lumang alms bowl ni May ay muling gumulong mula sa altar, kahit pa pinigilan ito ni Prasert ng isang malaking bato. Ang tunog ng metal sa sahig ay parang isang babala. Nang ilapit ni Prasert ang kanyang kamay upang itayo ang mangkok, naramdaman niya ang lamig ng bakal, isang lamig na hindi galing sa gabi, kundi mula sa isang mundong walang kabusugan. Kinabukasan, kumalat ang balita, nawawala si Lady Chonthima. Siya ay isang iginagalang na ginang sa nayon na kilala sa kanyang pagiging relihiyoso at pagkabukas palad. Kilala siya sa kanyang kasipagan sa pagtitinda sa pamilihan at ang tanging malapit na kaibigan ng pamilya ni Prasert na madalas mag-abot ng tulong noong nabubuhay pa si Mesuan. Huling nakita siyang naglalakad pa uwi mula sa pamilihan habang pasan ang kanyang mga paninda. Sa tabing kalsada, natagpuan ang kanyang basket, ngunit ang mga saging ay tila sinipsip ang sustansya, durog at tuyot. Isang batang taga-nayon ang sumumpa habang nanginginig. May nakita siyang anino na napakataas, kasing tangkad ng puno ng nyog, at may katawang tila tuyong kawayan na humahampas sa langit. Sa paghahanap ni Prasert at Santi, natagpuan nila ang mga baka sa putikan, mahahaba at matatalim na marka na tila itinaksak na poste. Narinig nila ang bulong ng mga matatanda habang nag-aalay ng insenso. Ang mga preta nagigising ang kanilang gutom. Ang mga kaluluwang ito na naging sakim noong sila'y buhay pa ay nagbabalik upang maningin sa mga nakakalimot. Pagdating ng gabi, ang katahimikan ay bumasag sa pandinig ni Prasert. Isang matinis at nakakangilong sipol ang umalingaw mula sa kaitaasan, ang tunog ng hangin pilit na lumulusot sa bibig na kasing liit lamang ng butas ng karayom. Kasabay nito, ang alms bowl sa sahig ay nagsimulang manginig at kumalansing ng mag-isa. Mula sa maliit na siwang ng bintana, tumingin si Prasert sa labas. Doon niya nakita ang isang kakilakilabot na anyo, sa tapat ng pulang buwan, may isang preta na nakatayo. Napakataas nito, ang ulo ay lampas sa pinakamataas na puno ng nyog. Nakita ni Prasert ang naglalakihang tiyan nito na tila isang hungkag na kuweba, habang ang leeg ay napakahaba at napakapayat. Ang mga daliri nito ay tila mga tuyong sanga na dahan-dahang kumakaskas sa bubong ng kanilang bahay. Nang sumunod na araw, ang pangalawang pagkawala ay naganap. Si Tonchay, isang batang naglalaro sa tabi ng palayan, ay hindi na nakauwi. Sa lupa, may isang bilog na bakas ng alms bowl na nakabaon ng malalim sa putik, tila isang selyo ng sumpa. Ang mga matatanda ay nagdasal ng may panginginig, ito ang gutom ng mga preta. Hindi nila malunok ang pagkain dahil sa liit ng kanilang bibig, kaya't ang kanilang galit ay ibinubuhos sa mga taong kinalimutan ang mag-alay. Sa gabing iyon, habang nakayakap si Prasert kay Santi sa loob ng madilim na silid, narinig nila ang mahinang paghagulgol mula sa itaas ng bubong. Ang boses ay parang galing sa isang hungkag na balon. Prasert. Prasert. Hindi ito boses ng tao, ito ay boses ng pagdurusa. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang pares ng matang malalaki, at nag-aapoy sa gutom, nakasilip mula sa taas ng kanilang bintana. Ang preta ay hindi naparito upang manakit lamang, ito ay naparito dahil sa utang na hindi nabayaran, ang alay na ipinagkait ni Prasert. Nahulog ang alms bowl sa paanan ni Prasert at nagliwanag ang loob nito ng isang kulay abong usok. Napagtanto ni Prasert, ang nilalang sa labas ay ang kanyang sariling kasalanan na nagkatawang tao. Tumayo si Prasert, nanginginig. Alam niya, ang preta sa labas ay hindi titigil hanggat ang mangkok na iyon ay mananatiling walang laman o hanggat hindi nito nakukuha ang buhay na dapat ay nag-alay. Lumipas ang maraming taon mula nang lisanin ni Prasert ang kanilang munting nayon sa Chiang Mai. Iniwan niya ang tuyot na palayan, ang puntod ng kanyang mga magulang, at ang kanyang kapatid na si Santi. Sa lungsod ng Bangkok, nagbago ang kanyang kapalaran. Ang batang dating nagugutom at nanginginig sa takot ay isa na ngayong matagumpay at malupit na negosyante. Ang kanyang mundo ay puno na ng semento at ginto, malayo sa amoy ng lupa at insenso. Samantala, sa kanilang nayon, si Santi ay lumaking katulad ng kanilang amang si Somchay. Hindi man siya naging mayaman, ang kanyang mga kamay ay naging katuwang ng mga monghe sa pagpapanatili ng wat. Siya ang taga-ayos ng mga sirang bubong, tagalinis ng mga estatwa,
at tapat na tagapaglingkod ng templo. Namuhay siya ng payak, bitbit ang aral ni Me Suan na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay. Ngunit dumating ang isang matinding tagtuyot sa Hilaga. Natuyo ang mga palayan at maging ang imbakan ng bigas sa templo ay tuluyang naubos. Ang mga monghe at ang mga ulilang inaaruga sa Wat ay wala nang makain. Dahil sa desperasyon para sa komunidad, naglakbay si Santi patungo sa lungsod upang hanapin ang kanyang kuya. Nang magkaharap ang magkapatid sa marangyang opisina ni Prasert, tila dingding na bato ang namagitan sa kanila. Kuya, pagsusumamo ni Santi, ang templo ay wala nang natitirang butil ng bigas. Marami na ang nagugutom. Humihingi ako ng tulong, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong nag-aruga sa atin noong bata pa tayo. Ngunit ang puso ni Prasert ay naging kasing tigas ng kanyang mga pader. Ang templo. Ang bigas? Tawa ni Prasert na may halong pait. Santi, kaya tayo naghirap noon dahil sa kapupuri ni Name at Ama sa pagbibigay na yan. Kung gusto nilang kumain, magtrabaho sila. Hindi ko pinaghirapan ang yaman ko para lang ipamigay sa mga taong walang ginawa kundi magdasal. Pinagdamutan ni Prasert ang sariling kapatid. Pinalayas niya si Santi nang walang dalang kahit isang butil ng bigas. Ang galit sa puso ni Prasert ay naging mas matindi pa sa kanyang takot noon. Simula ng araw na yon, mas lumala ang mga kakaibang pangyayari sa mansyon ni Prasert. Ang mga pinto ay tinakpan niya ng mga papel na insenso na may pulang tinta, dahil nararamdaman niya ang masamang hangin na tila sumunod sa kanya mula sa probinsya. Si Prasert naman ay patuloy na nakatitig sa alms bowl na dala-dala niya mula sa nayon. Sa kanyang paningin, ang mangkok ay gumagalaw ng mag-isa sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Kapag pikit ang mga mata niya, naririnig niya ang manipis na boses. Nakalimutan mo ang amon ko. Isang hapon, dumating ang matandang monghe na si Frakhon sa kanyang opisina. Tahimik itong umupo at nagtanong. May inalay ba ang iyong puso para sa mga hindi kumakain? Nang hindi sumagot si Prasert, napansin ng monghe ang bahagyang paggalaw sa ilalim ng balat sa tiyan ng negosyante. Hindi ito sakit, Prasert. Isa itong tanda na ang gutom ng isang preta ay nagsisimula na sa loob mo. Sa gabi ring iyon, nakita ng mga gwardya ang isang mahabang anino sa rooftop ng mansyon, may leeg na nakalaylay tulad ng basang lubid. At sa loob ng kanyang silid, sumilip si Prasert sa alms bowl at nakita ang isang maliit na mata ng bata na gumagalaw sa loob ng metal. Tumilapon ang mangkok at mula rito ay lumabas ang pamilyar na bulong. Hinahanap ko ang aking alay. Napansin ni Prasert na ang kanyang mga binti ay unti-unting lumiliit, habang ang kanyang leeg ay tila humahaba kapag tumitingin siya sa salamin. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang kwarto, narinig niya ang isang salitang mas matalas pa sa kahit anong banta. Utang. Sa ikapitong gabi ng gutom, hindi na kayang maglakad ni Prasert. Mabigat ang kanyang katawan, payat na ang kanyang mga binti at braso. Ang balat niya ay naging translucent, makikita ang bawat galaw ng mga litid na parang mga uod na nagbabanggaan sa ilalim ng balat. Ang kanyang tiyan ay lumobo ng husto, tayong-tayo, ngunit walang taba. Nanginginig ito, at sa bawat pagdampi ng kanyang nanginginig na daliri, may nararamdaman siyang matitigas na bagay sa loob, mga hugis tao na tila nagkikiskisan sa isang masikip na sisidlan. Habang nakahandusay siya sa kanyang marangyang silid na ngayon ay amoy lupa at kamatayan, narinig niya mula sa labas ang bell chime ng mga monghe. Hindi ito tunog para sa isang ritual ng pagpapala, tunog ito ng pagbabantay sa patay. Ang kampanilyang iyon ay hindi dapat naririnig ng isang buhay, maliban na lamang kung may nakatanghod na sa kanyang balikat. At doon niya naramdaman ang isang malamig na hininga sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita hanggang sa tumingin siya sa sahig. Dalawang anino. Isa sa kanya. At isa na napakahaba, nakatayo ng baligtad, ang mga paa ay nasa kisam, ang leeg ay nakayuko pababa, nakatingin sa kanya tulad ng isang halimaw mula sa baligtad na mundo. Isang preta. Tumayo si Prasert ng may matinding hirap. Bawat hakbang ay parang may humihila sa kanyang mga kasukasuan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan papuntang pamilihan, dala ang kanyang sumpa at sinusundan ng kanyang anino na paatras ang mga tao. Nagtuturo ang mga ito at mabilis na nagdarasal. Narinig niyang may bumulong.
Hindi na katawan ng tao yan, nilalakaran na ng preta. Isang malayong kamag-anak ang lumapit, umiiyak, at nag-alay ng kaunting kanin. Ngunit nang ilapit ito, biglang bumuka ang bibig ni Prasert. Kusa itong bumuka ng higit sa normal, hanggang sa umabot sa kanyang mga tainga. Ngunit hindi niya malunok ang alay. Ang kanin ay nadurog, naging abo, at tinangay ng hangin, bago pa man dumampi sa kanyang dila. Doon nila napatunayan, ang taong may tatak ng gutom ay hindi na makakatanggap ng anumang alay. Sa templo, kung saan si Santi ay patuloy na naglilingkod tulad ng kanilang amang si Somchai, nagtipon ang mga matatandang monghe. Binasa nilang muli ang lumang scripture. 被突然的海洋路，将海上路路网路，就让它上飞离，了解什么路。 Sa kanilang pagbasa, nalaman nila ang katotohanan. Noong pumanaw si Mesuan, pumanaw siyang may bigat at hinanakit. Ang kanyang kabutihang ipinunla sa mga taong hindi marunong magpasalamat ay nag-ipon ng utang ng gutom. Ang utang na iyon ay ipinasa sa anak na tumanggi sa kanyang turo. Dahil si Prasert ay hindi marunong magbigay, at kamakailan lang ay pinagdamutan pa ang sariling kapatid na si Santi sa gitna ng taggutom, ang kaluluwa ng ina ay kumapit sa anino ng anak. Nang bumalik si Prasert sa kanyang bahay, nakita niya ang isang anyo sa tapat ng lampara, si Mesuan. Payat, butot balat, at nakasuot ng lumang puting tela. Hawak niya ang alms bowl, at ang kanyang mga mata ay purong itim. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang napakalalim na kalungkutan. Bumulong ang tinig nito sa loob ng utak ni Prasert. Hindi ako kumakain ng alay, anak. Kinain ko ang sama ng loob ng mga taong tinanggihan mo. Doon tumulo ang luha ni Prasert. Natanto niya na ang kabutihan pala ng kanyang ina ang naging sumpa niya dahil sa sarili niyang kasakiman. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa likod ni Mesuan, gumalaw ang lupa. Tumayo ang ganap na anyo ng preta, nakabaluktot ang katawan, nanginginig ang tiyan na parang drum na puno ng mga taong humihinga pa. Ang bibig nito ay isang manipis at halos saradong hiwa, ngunit lumalabas ang boses ng marami. Ang gutom mo ay utang ng iyong dugo. Naitulak si Prasert sa dingding. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang leg, humahaba ito ng pulgada bawat segundo. Tumatayo na siya tulad ng isang preta. Sa labas, nagsimulang malaglag ang mga bulaklak ng lotus, kahit hindi panahon, at nagiging abo ang mga ito pagdampi sa lupa. Sa buong nayon, napansin ng mga tao ang kakaiba sa kanilang mga sarili. Hindi sila makakain kahit gutom, tumataba ang kanilang mga tiyan, kahit walang laman, at ang kanilang mga anino ay unti-unting lumiliit. Ang gutom ay hindi na nakakulong sa iisang katawan. Nakakapit na ito sa buong nayon na pinagdamutan ni Prasert. At sa gitna ng kadiliman, naroon si Prasert, nanonood habang ang kanyang leeg ay dahan-dahang umaabot sa kisame, tulad ng isang puno ng kawayang walang bunga. Dumating ang araw ng Sartday, isang pista sa nayon kung saan nag-aalay ang mga tao ng pagkain para sa mga kaluluwang ligaw. Sa ibang taon, masaya ito, may musika, prutas, at kandila. Pero mayong gabi, kakaiba ang pakiramdam. Malamig ang hangin, tahimik ang mga aso, at ang mga dahon ng puno ng bodhi ay naglalagas ng sabay-sabay na parang pinupunit. Sa gitna ng seremonya, inilabas ng mga monghe ang Bowl of Merit, isang lumang sisidlan na pinaniniwalaang nakakakapit sa enerhiya ng pag-aalay. Ngunit nang itaas nila ito, tumigil ang apoy ng mga kandila. Ang mga tao ay napaatras habang umiitim ang liwanag, at sa pagitan ng mga anino, nakita nilang papalapit si Prasert, hindi na katulad ng dati. Payat siya na parang kinuha ng gabi ang laman sa kanyang buto. Ang leg niya ay mas mahaba pa ngayon, at ang gilid ng kanyang bibig ay may manipis na patak ng dugo, hindi dahil kumain siya, kundi dahil sinubukan niya, ngunit wala siyang maaaring lunukin. Nagtakbuhan ang mga nanonood, ngunit pinigilan sila ng mga monghe. Kung tatakbo kayo, Bulong ng pinakamatanda, ang gutom ay susunod. lumalakas ang hangin. Bumabagsak ang mga bulaklak. Sa sandali ng katahimikan, natumba ang isang katawan mula sa kawalan, payat, at nakanganga. Ang iba pang katawan ay sumunod, isa-isa, natutumba na parang prutas mula sa puno. Mga tao ng ibang nayon, lahat may lumobo na tiyan at iginuhit na anino. Isang inday ang sumunod. Hindi mula sa bibig ni Prasert, mula sa tiyan. Parang mga kuko sa loob kumakatok. At sa bawat katok, umiinit ang hangin, umiikot ang alikabok,
at ang anino niya ay nagdadami, nagkakapatong. Sa panahong iyon, napatanong ang isa, bakit hindi na lang mamatay ang preta? At ang monghe ay tumugon, hahanapin at hahanapin ng gutom ang kabutihan na hindi na ibalik. Ang pista ay hindi na pag-aalay, ito ay paghahatid ng pagkukulang. Sa templo, binuksan ng mga monghe ang isang lihim na silid. Doon nakatago ang pinakabihirang scripture, ang Kanfantuang. Ang teksto ng muling pagbigay kabaitan. Sinabi nila kay Prasert, Ang iyong ina, si Mesuan, ay hindi naging preta dahil sa kasamaan, kundi dahil hindi tinanggap ng lipunan ang kabutihan niya. Ang kabutihan kapag hindi tinatanggap ay nabubulok. At ang bulok na kabutihan ay nagiging gutom. ang solusyon, kailangang tanggapin ni Prasert ang sama ng loob ng ina, at ibalik ang kabutihan sa iba, kahit wala ng oras. Pero may kapalit, kung bubuksan niya ang scripture, lahat ng kanyang alaala kay Mesuan ay mawawala. Pag-ibig, tawanan, yakap mawawala na parang usok. Habang nanginginig, tinitigan niya ang ina. Sa unang pagkakataon, umiwas ito ng tingin. Hindi ito nagmamakaawa. Nagpapalaya ito. Nang binuksan at binasa ni Prasert ang scripture. สัพพทานังธรรมทานังชินาศขอความโลภจงมอดไม่ให้ใจเจ้าเป็นสุข Biglang bumigat ang hangin. Ang mga anino ay umikot at pumasok sa bibig niya, isa-isa, parang nagbabalik ng utang. Ang tiyan niya ay lumiit, ang leeg ay bumalik sa normal, at mula sa labas naririnig ang mga bangkay na biglang huminga. Ang mga mata ng mga tao ay nagliwanag, dahan-dahang nagbalik ang kanilang anino. Ang pret sa likod ni Mesuan ay umurong. Ang katawan nito ay lumiit hanggang maging butil ng abo. Tumayo ang ina, ngumiti, unang beses mula nung bata pa siya, at dahan-dahang lumabo sa hangin, parang pinapalipad ng huling hininga. Ngunit si Prasert, hindi umiyak. Hindi niya na alam kung bakit dapat umiyak. Pagbalik ng umaga, ang nayon ay nagdiwang. Ang mga alay ay may lasa muli. Ang mga tiyan ay payapa. Ang anino ay bumalik sa ilalim ng mga paa. Pero si Prasert ay nakaupo lang sa isang lumang bench, hawak ang alms bowl ng ina. Hindi niya alam kung kanino ito. Hindi niya alam kung bakit nakangiti ang isang matandang babae sa kanyang alaala. Hindi niya alam ang dahilan ng sarili niyang pagod. Ngunit alam niya ito, hindi siya gutom. Bago sumikat ang araw, naglakad siya sa palengke. May batang umiiyak, gutom. Walang nagbibigay. Tahimik, inabot ni Prasert ang pagkain. Nagpasalamat ang ina. Sa sandaling iyon, sumigaw ang hangin, hindi sa takot, kundi sa pag-alis ng isang sumpa. Sa isang bakanting lot, tumubo ang bulaklak ng lotus, puting-puti, kahit wala namang tubig. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik sa katahimikan ang nayon. Ang mga palay ay muli nang humaba at sumayaw sa hangin, at ang lumang banyan tree ay tila nagbabantay pa rin. Sa ilalim nito, patuloy na tumubo ang kakaibang gintong palay na parang galing sa langit. Dahil sa nangyaring trahedya, nagpasya ang mga taga-nayon na gumawa ng pista ang pagdiriwang ng Sartday Festival, ang pista sa Thailand na ginagawa para maghandog ng pagkain at dasal sa mga namatay na kaluluwa. Tuwing gabi ng Sartday, nagdadala ang mga tao ng kanin, itlog, inumin, at insenso. Inaabot nila ito sa mga monghe at inilalagay ang ilan sa ilalim ng banyan tree, para raw hindi magutom ang mga kaluluwa na pag-alagala. Sinasabi ng matatanda na sa gabing iyon, mas malakas ang gutom ng mga espiritu. Kaya kung may marinig kang mahina at malalim na boses sa hangin na humihingi ng kaunting bigas, mag-aalay ka agad. At sa mga lugar na may Thai Chinese, sinasabayan ito ng Hungry Ghost Festival, kung saan nag-aalay naman sila ng pagkain sa mga espiritu na hindi nakabalik sa lupa ng kaluluwa. Dito nila naalala kung paano nagsimula ang lahat sa isang gutom na hindi pinansin. Sa bawat taon na ginaganap ang Sartday, may mga bata at matatanda na nagsisindi ng kandila at nagdarasal na sana ay hindi na magbalik ang preta. Hindi para sa takot, kundi para sa kapayapaan. Mula noon, naging aral sa nayon na ang munting pagbabahagi ay kayang magligtas ng isang buhay, at ang matinding pagdadamot ay kayang gumawa ng halimaw na walang kabusogan. Kaya taon-taon, nakatayo ang mga alay sa ilalim ng banyan tree, at ang hangin ay may daladalang tahimik na paalala, huwag mong gutumin ang puso ng kapwa, dahil may mga gutom na mas malalim pa kaysa sa sikmura.
Sa dulo ng kwento, may aral na malinaw, ang pera at pagkain ay mawawala, pero ang kabutihan ay bumabalik ng paulit-ulit. Kapag tumulong ka, may babalik na biyaya. Pero kapag nagdamot ka, unti-unting nabubulok ang puso at nawawala ang mga taong handang magmahal sa'yo. Ang kasakiman ay parang gutom na hindi nauubos, kahit gaano karami ang meron ka, hindi ka magiging masaya kung ayaw mong magbigay. Tandaan, ang maliit na tulong sa iba ay malaking ginhawa para sa kanilang naghihirap. At ang pagbaliwala sa humihingi ng saklolo ay parang pagsindi ng apoy sa sarili mong kaluluwa. Sa huli, hindi yaman ang sukatan ng tao, kundi kung ilang puso ang napasaya mo. Kung ayaw mong maging tulad ng preta, matutong magpayaman ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay. At dito nagtatapos ang alamat ng pret o preta mga ka-dark passenger. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng ang sumpa ng gutom na preta, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Passport.